KIG, then mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Daang-daang taong sinakop ng mga dayuhan ng Pilipinas at sa modernong panahon, tila ganyan din daw ang sitwasyon. Pero ang dahilan, hindi raw Kastila, Hapon o Amerikano, kundi mga Pilipino raw mismo. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Pierre Pastor. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Traidor sa sariling bayan, mga nagbebenta umano sa Pilipinas. Pinalagan ni Senator Ping Lacson. Mag-amang Senator Rodante at Congressman Paulo Marcoleta. Tuta nga ba ng China? Siomai King founder Jonathan So blowing off his steam. Pagpundar sa kumpanya, bunga raw ng honest work at walang kinalaman sa flood control scandal. Exclusive! Bulacan Congresswoman Agustina Pancho at Giginto Mayor Ambrosio Cruz Jr. pinakakasuhan ng NBI dahil sa flood control scandal. Isa pang exclusive, mga mangingisda sa Laguna nalulugi na dahil sa fish kill. Buganteng si Charlie Atong Ang wala raw sa Cambodia. Pagtugis sa gambling tycoon, walang tulugan. Hindi raw kamuka, commemorative coins para kay Queen Elizabeth II, binatikos ng netizens. At Three Doors Down lead singer Brad Arnold pumanaw na. Sa tagal ng pakikipaglaban ng bansa para sa West Philippine Sea, tila di pa rin matapos-tapos ang iringan. Di lang laban sa dayuhan, kundi sa pagitan na rin ng mga Pilipinong opisyal. Yan ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Committee on National Defense nitong February 4. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano ang China at binansagang isa sa tinaguriang China Tours kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigiit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Hinamon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Tsak daw niyang patriotic public servant si Marcoleta na titindig para sa ating karapatan sa WPS. Kaya karangalan daw na i-arrange ang pagsama ng senador sa awareness flight. Makikitaan na dito ang sitwasyon doon, kabilang ang Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Hindi ito ang unang iringan ni Tariela at Marcoleta. Rewinding to February 18, 2025, naging mainit ang palitan ng salita ng nooy Sagip Party List representative na si Marcoleta at si Commodore Tariela matapos sabihin ng mambabatas na there is no such thing as the West Philippine Sea. Kinumpronta ni Marcoleta si Tariela sa House Tri-Committee Inquiry sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Partikular nang mabansagan si Marcoleta ng mga blogger bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariela. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, nagkamayan at nagkaayos naman ang dalawa.
sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo tungkol sa Filipino interests. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas. Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China, oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan at sa international law, at ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Kamakailan lang, naging mainit ang palitan ng ilang mga senador kaugnay ng girian ni Tariela at ng ilang personalidad mula sa Chinese Embassy. Para naman sa maritime expert na si Professor at Attorney Jay Batumbakal, certainly it's unacceptable for a senator of the Republic, no less, to suggest even that we simply give up any portion of the national territory just on his say-so. For a senator to suggest that as if he is just trading bananas in the market, no, that is not just acceptable, it is inconceivable, really. And I would say it's a very serious blot or taint on the reputation of the Senate, the legislative branch, and the entire Philippine government. para sa abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko sa People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa-senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Giit ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Ikinalungkot din ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi niyang opinyon ni Marcoleta sa pag-surrender sa KIG. Giit ni Tulfo, maraming nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin, kaya nakakahiya para sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang teritoryo ng bansa. Maling mindset din daw na isiping maliit lang tayo at kaya tayong durugin ng ibang bansa. Kaya naman may panukala si Tulfo na isama sa kurikulum ng edukasyon ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng antas. Sa kabila naman ng mga ingay sa politika, tuloy ang bilateral at multilateral cooperation activities sa pagitan ng tropang Kano at Pinoy sa bahagi ng West Philippine Sea. Nitong February 6, nagsagawa ng bilateral bomber air patrol ang Philippine Air Force at US Air Assets sa bahagi ng WPS. Continue to face the challenges that we have at the Indo-Pacific region, but it's more on the continued cooperation that we have with the United States, and we will continue to make it even stronger, as we have, I think we've shown that in the past number of years. Bunga na rin ang schedule ng mga pagsasanay ng militar kung saan bahagi ng area of exercise ay ang West Philippine Sea at ang karagatan o himpapawid na sakop ng ating exclusive economic zone. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Rumesbak si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa binitiwang mungkahi ni Representative Paulo Marcoleta na gawing bala sa kanyon ang isang Coast Guard spokesperson at mga senador sakaling magdeklara ng gyera ang China. Ayon kay Lacson, hindi dapat dinadala sa ad hominem ang issue. Ay sa halip ay pinayuhan niya ang nakababatang Marcoleta na bisitahin ang Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group para makitang may buhay na komunidad, LGU at mga Pilipinong naninirahan doon. Matapos daw ang sarili niyang pagbisita noong 2021, isinulong niya ang pondo para sa KIG gaya ng sa power system nito, rubber boats at iba pa. Una nang sinabi ni Lacson na ang laban sa WPS ay hindi dapat pa-hashtag, kundi dapat ay may aksyon at serbisyo. Ay hindi dapat ibinabatay sa opinyon.
Ito ay usapin ng batas at kasaysayan. Kamakailan nagbitaw ng kontrobersyal na pahayag si Senator Rodante Marcoleta na tila nagbumungkahi na dapat daw pag-isipan ng Pilipinas ang pagsuko ng Kalayaan Island Group o KIG sa China dahil ang ilan sa mga isla ay nasa labas ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero ayon sa mga eksperto, mali ang ganitong basihan. Unang mahalagang punto, matagal na ang sovereign claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Noong 1978 pa, sa ilalim ng Presidential Decree 1596, opisyal nang idineklara ng Pilipinas na bahagi ng pambansang teritoryo ang KIG at isinama ito sa Palawan. At pinagtibay pa ito ng Republic Act 9522 kung saan sinasabi ng Philippine Baselines Law of 2009 na malinaw na kinikilala ng bansa ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng regime of islands sa ilalim ng UNCLOS. Sa madaling salita, sa sariling batas ng Pilipinas, sa opisyal na mapa at sa international submissions natin, makikita nyo ngayon sa loob ng pulang linyang yan ang mga teritoryo ng Pilipinas kasama na ang KIG. Hindi rin ito basta claim sa papel. Sa Pag-asa Island, may aktwal na pamahalaan, may mga Pilipinong residente, may paaralan, health center at pasilidad ng gobyerno. Sa international law, yan ang tinatawag na effective occupation and administration, isang matibay na ebidensya ng sovereignty ng isang bansa sa isang lugar. Ano naman yung kaibahan nito sa EEZ? Ang EEZ ay 200 nautical miles kung saan may karapatan ng isang bansa sa resources sa dagat. Sa kaso ng Pilipinas, ang hangganan nito ay yung blue na linya na nakikita nyo dyan. Sa 2016 arbitral ruling, pinawalang bisa ng tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ. Bagamat hindi nito tinukoy kung sino ang may-ari ng mga isla, lalo nitong pinalakas ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea para gamitin at pakinabangan ito. Sa madaling sabi, ang EEZ ay hindi basihan ng pagmamay-ari ng lupa o isla. Kaya kahit may bahagi ng KIG na lampas sa EEZ ng Pilipinas, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang karapatan natin doon. Halimbawa, bagamat nasa labas ng EEZ ng Pilipinas ang Pag-asa Island, ang sentro ng bayan ng Kalayaan, bahagi pa rin ito ng Pilipinas dahil nakita ko mismo doon na ang mga Pilipino ang nakatira at bandila ng Pilipinas ang nakataas sa isla. At nangyayari din ito sa ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang Guam ay malayo sa mainland pero bahagi pa rin ito ng teritoryo ng Estados Unidos. Ganito rin ang prinsipyo sa Kalayaan Island Group. Ang distansya sa EEZ ay hindi makakaapekto sa territorial ownership. Kaya malinaw ang posisyon ng pamahalaan natin sa batas ng Pilipinas, sa kasaysayan at sa international law. Ang Kalayaan Island Group ay matagal ng teritoryo ng Pilipinas at mananatiling teritoryo ng Pilipinas. Walang isusuko, walang bibitawan. Siomai King founder Jonathan So is blowing off his steam. Wala raw kinalaman sa flood control scandal ang tagumpay ng kanyang kumpanya. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang paglobo ng kanilang financial transactions batay na rin sa records ng Anti-Money Laundering Council. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Nagsalita na si Siomai King founder Jonathan So kaugnay na freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa daan-daang bank accounts na umano'y involved sa pag-abuso ng public funds, partikular sa flood control projects. Bukod sa pangalan ni So, ang kanyang kamag-anak na si Gian Payawal Galang at kanyang business partner na si Carl Macadangdang kasama sa freeze order ang bank accounts ng itinayo nilang kumpanya na JC Premier International at ang itinayong construction company ni Galang na One Frame Construction. Sa isang social media post, sinabi ni So
na honest work ang ipinundar nila ni Makadangdang 20 taon na ang nakalilipas. Their success was earned through real effort and service, ani So. Nilinaw ng businessman na walang kahit anong kinalaman ang kanilang kumpanya sa maanomalyang flood control projects. Hindi rin daw nito sinasalamin ang mga naipundar nila. Nanawagan si So sa mga taga-suporta nila na manatiling matatag at may dignidad dahil naniniwala raw siyang lalabas din ang katotohanan. Totoo raw kasi ang kanilang advocacy ang makatulong sa kapwa, kaya walang kahit anong balita ang makakapagpabago nito. Handa raw harapin ni So ang hinaharap nilang freeze order mula sa AMLAC. Nakuha ng Bilyonaryo.com ang aprobadong freeze order resolution ng AMLAC dated January 30, 2026 na nagdedetalya ng lahat ng financial accounts na hinihiling nilang maisama sa freeze order, bunsod ng reklamo mula sa DOJ NBI Public Works and Bid Rating Task Force tungkol sa 3 ghost projects na awarded sa top-notch Catalyst Builders at One Frame Construction. Sa pagkalkal ng AMLAC, sinundan umano nila ang money trail ni Gian Galang patungo sa kamag-anak nitong si So at nadiskubre ang umano'y suspicious financial activities ng negosyante. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mala-idol at close na kaibigan. Ganito inilarawan ni FPRRD ang Show My King founder na si Jonathan So na ngayon ay sangkot sa flood control scandal. Kasama ng dating Pangulo ang kanyang partner na si Hanilet Avancenia sa mga video na nakalap ng politico.com.ph. Nag-greet ko na. Idol ko yan eh. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Ibigan ko at Hanilet. At walang iba si Jonathan So. Binabati namin siyang happy birthday. At sana mabuhay ka pa hanggang 500 years old para yumaman ka ng yumaman. Happy birthday, friend. All the best. Lumilitaw na kinuha ang video bago pa man dalhin ng dating Pangulo sa dahig para sa kanyang Crimes Against Humanity case kaugnay sa war on drugs. Lumabas din ito sa gitna ng investigasyon laban kay So at sa partner nitong si Carlito Makadangdang. Una nang inulat ng Billionaire News Channel ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa higit 300 na bank accounts na nakapangalan sa kanila. Naglalaman ito umano ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa flood control scam. Nadadagdagan pa ang mga opisyal na pinakakasuhan dahil sa flood control scandal. Ang latest sa listahan, kongresista at alkalde mula sa Bulacan. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Joas Malimban. Kinumpirma ng Department of Justice na kabilang si Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic Pancho sa mga pinakakasuhan ng NBI. Kaugnayan ng umano'y korupsyon sa flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Co-respondent ni Congresswoman Pancho sa corruption cases, ang Wawaw Builders, BGC Boys, si Senator Bong Revilla at iba pang personalidad. Ayon sa DOJ, submitted for resolution na ang mga kaso. Samantala, kinumpirma rin itong Biyernes ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na kabilang din si incumbent Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. sa mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Bukod kay Mayor Cruz, pinakakasuhan din ng umano'y Chief of Staff niya sa Kongreso na si Rex Mangalindan. Co-respondent ni Mayor Cruz sa 3 corruption cases ang ilang kilalang mga personalidad tulad ng construction firm na top-notch Catalyst Builders, ang BGC Boys, ang businessman na si Jonathan So at si Senator Joel Villanueva. Submitted for resolution na rin ang naturang mga kaso ayon kay Martinez. We have the 6 cases involving either of 2 contractors. That's Wawaw or top-notch Catalyst Builders. So we are here to report that as of February 2, 2026, all of these 6 cases have been submitted for resolution. Matatanda ang kabilang ang 2 politiko sa mga pinangalanan ni former Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano ng kickbacks pagdating sa mga proyekto ng DPWH. 15 to 20% umano ang komisyon ng dalawa para sa mga proyekto sa kanilang distrito, ayon sa testimonya ni Hernandez sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sino ba yung congressman ng 1st Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang 3 lang.
Sila lang po ang congressman po namin. ng 1st Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Matatanda ang isa rin si Pancho sa mga gustong pakasuhan ng ICI at DPWH noong Nobyembre sa Ombudsman dahil umano sa pagiging isang kontraktor. Ayon sa naging rekomendasyon ng ICI, pagmamay-ari ng pamilya ni Pancho ang CM Pancho Construction Incorporated na siyang nakakuha ng bilyon-pisong road project contracts sa Bulacan. Isang paglabag umano sa ilang mga batas na may kaugnayan sa prohibited interest. Isang bagay na itinanggi na rin ng kumpanya. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng kongresista at ni Mayor Cruz. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nagsagawa ng prayer rally ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa Cavite. Isang araw yan bago ang kanyang arraignment sa Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng mga kaso dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy live mula sa Kawit, Cavite. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? George, due process nga ang ipinananawagan ng mga taga-suporta ni former Senator Bong Revilla Jr. ngayong bisperas ng kanyang nakatakdang arraignment sa Sandigan Bayan. Ayon sa mga taga-suporta ng dating mambabatas, lalabas din ang katotohanan na walang kasalanan si former Senator Bong Revilla Jr. Kasama rin sa mga dumalo ang asawa ni Revilla na si Congresswoman Lani Revilla at ang anak niyang Representative Jolo Revilla kasama ang kanyang buong pamilya. Dumagsa ang nakaputing Revilla supporters sa lugar para ipanawagan ang tamang proseso at pagdinig sa hinaharap na reklamo ng dating senador. Bitbit nila ang mga banner kung saan nakasulat na walang sala ang dating mambabatas kasama sa programa ang pag-alay ng taimtim na panalangin. Naharap ang sumukong si Revilla sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Nagugat ang kaso ni Revilla sa 92 million peso flood control project anomaly na kanyang kinasasangkutan sa Bulacan. Una nang sinabi ng kampo ni Revilla na hindi dumaan sa due process ang dating senador. Gayong ang arrest warrant para kay Revilla ay naiserve lamang 1 oras matapos mai-transmit ang resolusyon ng kaso sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Hindi rin daw nakatanggap ang kampo ni Revilla ng kopya nito na inihain ng Office of the Ombudsman. Itong Biyernes lang ay hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng kampo ni Revilla na siya ay ilipat sa pagkakapiit mula sa New Quezon City Jail papuntang Custodial Center ng PNP sa Camp Crame. Una nang lumitaw ang pangalan ng dating senador sa flood control scandal na i-implicate ni whistleblower at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang pangalan. Ani ni Bernardo, siya raw mismo ang nakapaghatid ng di umano'y cash sa tahanan ni Revilla kung saan nakapag-usap pa raw ang dalawa. George, hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang prayer rally ng mga taga-suporta ni former Senator Bong Revilla Jr. dito yan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Inaasahan nga bukas alas 8 ng umaga ay makikisa rin ang mga supporters na ito ni former Senator Bong Revilla sa labas naman ng Sandigan Bayan para ipagpatuloy ang kanilang panawagan habang isinasagawa ang pagsasakdal sa dating mambabatas. George? Okay, maraming salamat Ian Maghanoy, nagulat ng live mula sa Kawit, Cavite. Lumiit pa ang mundo ni Charlie Atong ang itinuturong mastermind sa missing Sabongeros case. Wala raw siya sa Cambodia ayon sa Foreign Ministry. Yan ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na wala ang puganteng bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong sa kanilang bansa. Sa kanilang pahayag, ayon sa official report mula sa Immigration General Department of the Ministry of the Interior of Cambodia, wala raw record ng entrance at exit si Charlie Chu Hai sa kung saan mang Cambodian border checkpoint. Inilabas daw nila ang pahayag na yan upang bigyang linaw ang mga naunang ulat tungkol sa posibleng pagtatago ni Ang sa Cambodia. Unang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagpadala na sila ng isang team ng Philippine National Police sa nasabing bansa bilang bahagi ng pagtugis sa pugante.
Sa panayam naman ng Billionaire News Channel kay SILG Remulla, sinabi niya na we will have to take their word for it. Ang impormasyon anya na nasa Cambodia si Atong Ang ay galing sa star witness at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Dagdag pa ng kalihim, aktibo raw ang lahat ng elemento ng Philippine National Police sa paghahanap kay Ang. Makakamit din daw ang hustisya para sa mahigit 100 nawawalang sabungero. Duda naman ang kalihim na posibleng deliberate diversion lang ito ni Patidongan. Nang tanungin ng BNC, sinabi ng kalihim sa text na their beef is real. Sunod na raw kasi si Patidongan sa termination list kaya bumaliktad ito laban kay Atong Ang. Samantala, ikinalugod naman ng Philippine National Police ang pakikipagtulungan ng Cambodia sa pagtugis sa itinuturing na armed and dangerous na puganteng si Atong Ang. Kinakaharap ni Ang ngayon, patong-patong na kaso kaugnay ng missing sabongeros. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Daan-daang libong piso na ang nalugi sa mga mangingisda dahil sa fish kill sa Laguna. Paano ito tinutugunan ng lokal na pamahalaan? Nagbabalik si Ian Maghanoy para sa kanyang exclusive Agenda Weekend Report. Bilang na lamang sa daliri ang mga mangingisdang pumapalaot ngayong araw sa Calibato Lake ng Barangay Antipolo sa bayan ng Rizal sa Laguna. Tumumal kasi ang industriya ng palaisdaan sa lawa kasunod ng nangyaring fish kill na nagsimula noong February 2. Ang Calibato Lake ay pangalawa sa 7 mga lawa sa lugar na tinamaan ng fish kill bunsod ng malamig na hanging dala ng amihan. Ngayong araw, naitala sa lawa ang 24 degrees Celsius na lamig ng temperatura. Ayon sa mangingisdang si Jessie, nagkamatayan ang tone-toneladang mga isda dahil nilamig daw ang mga ito. Nangyayari anya ang fish kill taon-taon, partikular tuwing Disyembre hanggang Pebrero kung kailan malamig ang panahon. Kabilang nga sa mga nagsilutangang mga uri ng mga lamang lawa ay ang hipon, karpa, tilapia at black musk. Halos 200,000 pesos na ang nalugi sa kanyang hanap buhay, kasama ang mahigit 50 mga mangingisda ng lawa. Dahil to sa lake overturn, yung tubig sa ibabaw na malamig, pumupunta siya sa ilalim. And then yung tubig naman sa ilalim na mainit, na walang oxygen, siya yung pumupunta sa ibabaw. So ngayon, nagkaroon ng duong, yung mga, lahat ng uri ng isda po dyan, kung makikita nyo po nung nangyari yung mismong araw ng duong, marami nga po ditong dumayo at ang mga isda nadadakma lang. Maliban sa fish kill, tinitiis din ng mga mangingisda at residente ang mabahong amoy ng asupre na dala ng duong. Ang ilalim kasi ng 7 lawa ay parte ng 7 inactive volcanoes ng lugar. Naka 1 week na siya. Para siyang amoy utot. Na kahit po sa utot talaga ng tao, lumalanit po siya. Pag utot mo, ganun din po yung amoy. Binigyang diin kasi ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Agriculture para sa mga mangingisda ngayong matumal ang kanilang kita. Yung iba naman dyan naka-insure. Naka-insurance yung mga fingerlings nila, yung mga isda nila. Kaya matik ibabalik yun ng DA na mapapabalik sa kanila yung kanilang mga nalugi o ano. Sa lalong madaling panahon, hindi ko lang mabigyan ng petsa kasi inaayos pa namin sa region para maayos agad. Pero inaayos na ng aking agriculturist. Sa ngayon, nahakot na ng truck ang mga namatay na isda at ginawa ng pataba ng lokal na pamahalaan para sa mga sakahan. Habang sa pagbabangkero lang muna raw bumabawi ng kita ang mga mangingisda ng lawa na patuloy na apektado ng fish kill. Enero naman nang tamaan din ng fish kill ang kalapit na Sampaloc Lake na sakop naman ng San Pablo City sa Laguna. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Target pang palakasin ng pamahalaan ang exportation ngayong taon, hindi lang sa agri-products kundi sa iba pang industriya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Bunsod ng pagtaas ng Philippine exports noong nakaraang taon, itinutulak ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapalakas sa 12 high-value crops na pwedeng i-export ng Pilipinas sa iba't ibang merkado sa mundo. Una na riyan ang mga best-seller gaya ng mangga, pinya at saging, maging ang kakao, pomelo at rambutan. Pasok din sa Magic 12 ang asparagus, avocado, kalamansi,
durian, dragon fruit at okra. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, patunay raw ito na effective ang export diversification strategy o ang pagpapalawak ng export markets ng bansa sa kabila ng patuloy na pabago-bagong polisiya ng Amerika. Ani Laurel, hindi lang daw ito pang statistics dahil paraan daw ito para mag-attract ng long-term investment sa trabaho para sa mga Pilipino. Suportado naman ito ng PCCI. Ayon sa kanilang VP for Trade and Industry na si Brian Ang, tama lang ang naging approach ng gobyerno at agri-exporters pagdating sa pagbebenta ng agricultural crops ng bansa. Tama yung DA to focus on markets outside na ng Amerika because as you know, the US tariffs are very hard to predict. DEI, I think, is also negotiating an EU free trade agreement aside from the Korea Free Trade Agreement and the Middle East Free Trade Agreement that they signed late last year. Pero kung si Ang tatanungin, dapat umanong palakasin pa ng Filipino businesses ang pakikipagkalakalan sa China. Yung China medyo nakalimutan natin. Now that we are starting to open up our tourism to China, we should also start communicating, enhancing yung agricultural exports to them. Because China is such a big market na you cannot just neglect. You can set aside all this political noise and focus on economic. There is so much opportunity that is untapped in China. Ani Ang, bukod sa agricultural exports, maaari rin daw maging export ng Pilipinas ang semiconductors nito sa China dahil kasalukuyang ginagamit na transshipment point ng China ang Pilipinas para sa semiconductor needs nito. Dagdag pa ni Ang, malaking bentahe pa rin sa ibang bansa ang human capital exports ng Pilipinas tulad ng BPO workers, nurses at professionals. Bagay na maaaring makapagpalakas din ng foreign currency remittances na siya ring isa sa economic drivers ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Senate President Tito Soto pinakapan ni Ombudsman Boying Remulla. Tangkang kudeta, di raw dapat ipag-alala. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Umusad man ang panibagong mga reklamo laban kay VP Sara, kumbinsido ang isang political analyst na titimbangin ito hindi lang dahil sa ebidensya, kundi sa karera ng mga senador sa politika. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Political survival ang isa sa nakikitang dahilan kaya todo ang pag-push ng minorya na mapalitan si Senate President Tito Soto. Unang umugong noong Lunes, Pebrero 2, ang kudeta sa Senado, na tumagal hanggang noong Miyerkules, February 4. Sa panayam sa point of order ng Abante, sinabi ng political analyst na si Eric De Torres na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara at ang pagkakadawit ng ilang nasa minorya sa flood control scandal kaya nais mapalitan ang liderato ng Senado. Talagang political survival dahil alam naman natin na lahat ng ito, ang maaaring pagpapalit ay dalawang bagay. Maaaring sinyalis ito sa paghahanda para sa nalalabing impeachment ng susunod kay maaaring kung lumusot sa Kamara yung kay VP Sara. At ikalawa naman, yung pagtingin na kung saan sila mismo o yung failure to protect nga, yung mga kasama nila. Pero dahil nadiskaril ang planong pagpapalit ng liderato, uusad sa full-blown trial sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara. Pero posibleng mananaigan niya ang pagkonsidera ng mga senador ng kanilang political na karera sa 2028 elections kung aabot man sa botohan. Kung ako ay re-electionist, mag-iisip ako sa paraan ng pagdidesisyon ko dahil maaaring maapektuhan ng pangkalahatang boto ko sa 2028. 12 sa mga senador ang gagraduate na sa 2028. 8 rito ay mga re-electionist o maaari pang tumakbong muli na senador, sina Robin Padilla, Loren Legarda,
Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Mark Villar, JB Ejercito at Jenggoy Estrada. 4 naman ang di na maaring tumakbong muling senador, subalit maaring kumandidato sa mas mababa o mas mataas na posisyon. Kabilang dito sina Senator Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Joel Villanueva at Mig Zubiri. Kaya kahit nasa mayorya man anya ang isang senador at umabot sa botohan ng impeachment, maaring kumiling sila sa VP dahil sa malakas na hatak nitong botante sa Mindanao at kalahati ng Visayas Region. Pero tingin ko pagdating ng botohan, kung lumusot man sa Kamara at nasa kamay na ng mga Senado at mag-proceed ito at magkaroon ng hearing sa Senado, iba ang magiging desisyon regardless ng kung nasa mayorya ang mga senador. Lalo na ang unang konsiderasyon dyan ay ang nalalabing 2028 at kung sila ay re-electionist pagdating sa 2028. Inaasahang bukas uusad ang mga impeachment complaint ng Vice Presidente sa Kamara. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kapag naiakyat sa Senado ay forthwith niya itong aaksyonan. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Hindi dapat ikabahala ni Senate President Tito Soto ang kudeta sa Senado. Tiniyak ito ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam matapos mabigo ang balak sana na pagluklok kay Senador Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng pinuno ng Senado. Ayon kay Remulla, nakahanda na raw ang arresting team para sa mga senador na sangkot sa flood control scandal. Bagamat walang pinangalanan, kasalukuyang iniimbestigahan ng DOJ ang minority senators na sina Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Dalawang linggo bago ang confirmation of charges hearing ni FPRRD, pumiling ang kanyang kampo na magdagdag ng mga ebidensya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Ngayong papalapit na ang confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte, humiling ang lead counsel nitong si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na dagdagan ang list of evidence ng defense team para sa kaso ng dating Pangulo. Sa isang request noong February 6, nais ng kampo ni FPRRD na makapagdagdag ng 78 items sa kanilang list of evidence na nauna na nilang isumite noong September 5, 2025. Gagamitin ang list of evidence nito sa confirmation charges ni FPRRD ngayong February 23. Nakapag-usap na rin daw ang prosekusyon at defense team kaugnay sa nasabing request at hindi raw tututol ang prosekusyon sa pagdadagdag na ito. Isinumite ng defense team ni FPRRD ang request matapos ilabas ng prosekusyon ang 1,242 items na ebidensya na para kay Kaufman potentially exculpatory o maaaring gamitin sa paghahanda ng defense. Nanindigan din ang kampo ni Duterte na highly relevant o naaangkop sa kaso ni FPRRD ang dagdag ebidensya. Wala rin daw prejudice na maaaring mangyari kung idadagdag ang 78 items mula sa defense team sa listahan ng ebidensya. Sa parehong request, sinabi rin ni Kaufman na hindi pa nito napag-aaralan ang panibagong disclosure of evidence ng prosekusyon noong February 5, kaya posible pa raw na may idagdag silang muli sa kanilang list of evidence. Nakatakdang humarap si FPRRD sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ngayong February 23 para sa kanyang confirmation of charges kung saan magdedesisyon ang International Tribunal kung itutuloy ba ang pagdinig sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Kaugnay ito sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Tahimik at iwas sa atensyon. Ganyan inilarawan ng kanyang pamilya si Benjamin Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni FPRRD. Nagsilbi siya bilang campaign manager ni VP Sara noong 2022 elections. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. Umanaw na ang bunsong kapatid ni former President Rodrigo Duterte, si Benjamin Bong Duterte sa edad na 62. Kinumpirma ito ni Vice President Sara Duterte sa isang social media post kahapon kung saan pinasalamatan niya ang tiyuhing isa raw sa mga naging haligi ng kanyang kampanya noong national and local elections. Inalala rin ng bise ang tahimik na pamumuno ng tiyuhin na tiyak daw nilang mamimiss ngayong papalapit na ang 2028 elections.
Pumanaw man ang tiyuhin, nananatili raw panatag sa pananampalataya si VP Sara na mayroon na silang campaign manager sa langit na nagbabantay sa sambayan ng Pilipino. Nagpasalamat din ng bise sa lahat ng mga nakiramay at naghandog ng panalangin sa pagkamatay ng kanyang Tito Bong. Mananatili naman daw pribado sa pamilya at malalapit na kaibigan ni Bong ang kanyang lamay at burol, alinsunod sa naging hiling nito. Hindi na rin idinitalya ng pamilya ni Bong ang dahilan ng kanyang pagpanaw at ayon sa source ng BNC, nasa tahanan lang daw nila sa Royal Pines ang cremated remains ni Bong. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang ilan sa mga taga-suporta ni VP Sara sa pagkamatay ng tiyuhin nito. Sa isang social media post, nakisimpatya ang grupong Sara Region 6 sa pagpanaw ni Bong at kasama raw sa kanilang mga panalangin ang pamilya Duterte sa panahong ito ng pagdadalamhati. Ayon sa mga ulat, 2 beses dinalaw ni Bong ang kapatid na si FPRRD sa The Hague. Nananatili pa rin nakakulong ang dating Pangulo sa ICC headquarters dahil sa kasong crimes against humanity. At nakatakda na itong humarap sa kanyang confirmation of charges ngayong February 23. Matapos tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kanyang request for indefinite adjournment. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nagkaroon ng tensyon sa isang corporate building sa BGC matapos magprotesta ang mga construction worker dahil sa hindi umano na ibigay na sahod. Naipit ang ilang HR staff sa gusali pero ayon sa barangay, wala umanong nangyaring hostage taking. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Leloban ng Abante. Naipit ang ilang HR staff sa protesta ng mga empleyado sa isang corporate building sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Yan ay dahil sa hindi umano na ibigay na sahod. Ayon sa barangay, walang nangyaring hostage taking sa pagitan ng 3 staff at construction workers dito. Batay sa kanilang record, pasado alas 7 kagabi bahagyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa 29th floor ng gusali ng 3 HR staff at ilang construction workers. Hindi umano nakalabas ang mga naturang HR staff matapos magprotesta ang mga empleyado. Tumagal hanggang alas 10 ng gabi ang pag-uusap ng dalawang panig. Dagdag ni Kapitan Lisandre Bertulpo ng Barangay Port Bonifacio, 10:59 ng gabi nang dumulog ang isang kinatawan mula sa HR department at isang construction worker upang mapag-usapan ng insidente. Sa records parang dumulog yata yung mga HR. Ang sinasabi, ikino-complain nila yun siguro dahil sa nangyari. Pero sa pag-uusap nila, sa huli, sila mismong nagkasundo na pag-usapan na lang yung nangyaring yun, base sa records. Nangako naman ang pamunuan na nasabing kumpanya na sisikapin nilang maibigay ang sahod sa mga construction worker bukas February 9 at hindi na muna nito dinetalye kung magkano ang hindi naibigay na sahod. Sinusubukan ng Abante News at Billionario News Channel na kunin ang panig ng mga HR staff at construction worker pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Umarangkada na ang eleksyon sa Thailand. 3 partido ang naglalaban at hindi raw malinaw kung sino ang mangingibabaw. Ginawa ni Prime Minister Anutin Charnvirakul ang snap election sa gitna ng border conflict sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Isa lang ang panawagan ng Thai residents, gobyerno na may gawa at hindi puro salita. นายกที่พูดแล้วทำจริงๆค่ะไม่ใช่พูดตอนแค่หาเสียงค่ะ คือเรื่องเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาสักที Kasabay niya ng botohan sa Japan pero di tulad sa Thailand, expected na raw ang pagkapanalo ni Prime Minister Sanae Takaichi. Ito ang unang mid-winter election sa Japan sa loob ng halos 4 na dekada at nagyayelo man ang daan. Hindi ito alintana ng mga Hapon para bumoto. 現職の時は千葉県におりましたの定年までで最初沖縄千葉県あんまり雪のないところでいましたのでそんなに定年して帰ってきて約20年やっぱり冬はやっぱり初めてですねこういう雪の中の選挙っていうのは。ただ選挙に行こうという今の政権をなんとか盛り上げようと思うこのくらいの雪で選挙を休むわけにいかないし国民の義務でもあるし。Inulan ng batikos ang 2 commemorative coins sa ngalan ni Queen Elizabeth II.
Bagamat welcome sa coin collectors ang release, wala raw kasi o hindi ito masyadong hawig sa Royal Monarch. Sabi ng netizens, hindi raw nila ito mamumukaan kung hindi dahil sa hairdo o pearls. Inilabas ng Royal Australian Mint ang mga litrato ng $5 at 50-cent silver limited edition coins sa social media. Depensa ng Australian Mint, hindi raw talaga makakapture sa litrato ang design hanggat hindi ito nauukit sa metal. Ipinapanukala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagpapataas ng limit ng cash withdrawal transactions. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, bukas daw si Finance Secretary Frederick Go sa ideya at personal nitong kinakausap ang BSP ukol sa panukala. Umaasa rin daw ang mga negosyante sa mga bangko na gagawing mas mahigpit ang Know Your Customer o KYC protocols nito para maiwasan ang anumang money laundering o financial crimes na maaaring maging mitsa para maibalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. He said he is talking to BSP directly, and he even wants to increase the 500,000 to 5 million peso limit. So this is good news kung i-approve ng BSP. At the same time, alam naman natin this 500,000 limit came about only because of the corruption scandal sa DPWH. So bakit yung kasalanan ng a few hundred contractors and politikos, bakit babayaran ng millions of depositors na inosente naman and legitimately doing business? Yan ang major concern natin. One with the students ang Robinson's Land sa pagpapagamit ng kanilang space para ipamalas ang kanilang entrepreneurial skills. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanon. From classroom theory to unofficial business. Sinimulan na ng St. Paul University, Quezon City nitong Biyernes ang annual Entre Paulinian Corner 2026 sa Robinson's Mall, Galleria sa Pasig City. Ayon sa St. Paul University Administration, ang activity ay isinagawa upang masubukan sa unang pagkakataon ang mga natutunang entrepreneurial skills ng kanilang business major students. 13 pop-up stores ng practicing entrepreneur majors ang nakahilera sa second floor ng Robinson's Galleria. Ang goal, kumita ang mga estudyante mula sa munting negosyo sa loob ng isang buwan. Pero higit daw sa revenue, layon ng aktibidad, nasain ang pakikisama at pakikipagkapwa-tao ng mga estudyante bilang mga ganap na negosyante. But more than the profit is the learning that they will get from the experience itself. How they interact with customers, how they interact with each other, because this is a team effort. So there is collaboration, there is synodality, and definitely there is decision-making and problem-solving. Kaya kahit mga baguhan lamang sa larangan ng pagnenegosyo, game na nakiisa ang grupo ni Kim at ni Sean para simulan ang pagbebenta ng DIY pastries, delicacies at homemade Korean dishes na niluto at prepare ng may pagmamahal. So meron tayong 500 pesos. Susuportahan natin ngayon yung mga future entrepreneurs ng St. Paul, Quezon City. Tara! Mamaya, kakainin natin to. I felt nervous because this is my first time and I really didn't know what to expect. And at the same time, I enjoyed, even though if it's just our 6th day, I already enjoyed it because not only did I have fun, but I learned a lot, especially with how business works. Actually, it's tiring because since it's my first time, so hands down to all bazaar sellers or food businesses out there who sells outside their houses. So it's a bit different from selling it online since you have to do ingress, egress, and you have to prepare it simultaneously, and you have to bake everything on the spot. Sagot ng Robinson's Land ang isang buwang stall rent ng mga estudyante bilang parte ng kanilang corporate social responsibility. This is for free. We provide those spaces for the students.
Inaasahang magtatagal ang pop-up stores sa mall ng hanggang February 28. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Another gold para kay Pinoy pole vaulter EJ Obiena matapos manguna sa 12th Asian Indoor Athletics Championship sa China. Umangat siya sa tuktok ng podium matapos maklear ang 5.70 meter sa unang attempt. Sumunod sa kanya si Li Chenyang ng China. Ito na ang second gold ni Obiena this year matapos magwagi sa International Springer Meeting sa Germany. Next up, balik Germany ang Pinoy Pride para sa Init Indoor Meeting kung saan makakaharap niya muli si Men of Loon ng the Netherlands. US President Donald Trump tumangging mag-sorry sa racist post laban sa mga Obama. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ngayong linggo sa EDSA Mega Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Walang bagyo o low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Maulap sa malaking bahagi ng Luzon dala ng amihan at mararanasan ng light to moderate rain sa Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Laguna. Asahan din daw ang pabugso-bugso hanggang matinding pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region. May maropa maging sa bahagi ng Quezon, Western Visayas, Northern Samar at Eastern Samar dahil sa shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha o landslide sa mga nabanggit na lugar. Aral, inspirasyon at pangarap. Yan daw ang iniwan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa mga Pilipino. Sa pag-alala sa kanyang 66th birthday, bumuhos ang papuri at pasasalamat sa dating Pangulo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Bumisita ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City umaga ng Linggo. Ang ilan kitang nagpa-picture sa puntod, nag-iwan ng bulaklak, kandila at mga lata ng cola, ang paboritong inumin ng dating Pangulo. On what would have been his 66th birthday, napuno rin ng pagbati ang mga dating nakasama sa politika at pamamahala ni Pinoy ang social media. Una na dyan ang pagbati mula sa kanyang 2010 running mate na si former Senator Mar Rojas. Ayon kay Rojas, he misses the good times. Mga panahong katabi niya raw si Pinoy na may kadikit na soft drink, yosi at ang kanyang ngiti. Isa sa mga pinakamalalapit na kaalyado ng dating Pangulo, si Rojas, the latter appointing Mar to his cabinet bilang nooy DOTC at Interior Secretary. Happy birthday in heaven! Yan naman ang bati ni Liberal Party Chairperson at ML Party List Representative Laila De Lima kay Pinoy. Naging mahalagang bahagi ng gabinete si De Lima noong panahon ni Aquino. Bilang Justice Secretary nito, siya ang nanguna sa mga investigasyon sa ilang high-profile cases nung panahon ng Aquino administration gaya ng pork barrel scam, Mama Sapano clash at ang madugong Manila hostage taking na ikinasawi ng ilang turista mula Hong Kong. Inalala naman ng pinsan ng dating Pangulo na si Senador Bam Aquino ang ilang naging aral na natutunan niya mula sa kanyang Kuya Noy. Ani Senator Bam, natutong mangarap ang maraming Pilipino noong termino ng kanyang pinsan dahil hindi lang daw slogan o gimmick ang mga katagang tuwid na daan at walang wangwang. Aniya, ipinakita raw ng mga katagang ito na si Pinoy ay instrumento lamang ng pamumunong inuuna ang kapakanan ng mamamayan. Unang nanalo bilang senador ang nakababatang Aquino sa panahon ng kanyang Kuya Noy at tumakbo ito sa ilalim ng kanyang Team Pinoy ticket noong 2013. Isang tula naman ang alay ni dating presidential spokesperson at Bilyonaryo News Channel host Edwin Lacerda sa kanyang dating boss. Ani Lacerda, if leadership can be decent, if power can be restrained, if public office can be treated as a trust, then why do we keep settling for less?
Sila Sherda ang nagsilbing isa sa mga boses ng Administrasyong Aquino, katuwang ang dating Deputy Presidential Spokesperson na si Abigail Valte. Ani Valte, Motivator-in-Chief si Pinoy at marami itong laging tanong at bilin sa kanyang mga kasama sa gobyerno. Taong 2021 nang mamaalam ang dating Pangulo dahil sa renal disease secondary to diabetes at kalahating dekada matapos ang kanyang pagpanaw, tila pare-pareho rin ang mga alaalang ipinopost ng netizens ukol kay Pinoy sa social media. Mga prinsipyong itinaguyod ng Pangulong minsang nagsabing, "The Filipino is worth fighting for." Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Kinondena pero tumangging magsorry si President Donald Trump matapos mag-post ng umano'y racist video sa kanyang Truth social account. Pinakita sa video ang AI-generated clip na pinatong ang muka ni na dating US First Couple Barack at Michelle Obama sa katawan ng mga aide. Depensa ni Trump, hindi niya raw napanood ang buong video bago ito i-post ng kanyang ahente. Bagamat binura na ang post, iginiit ng Pangulo na wala siyang nagawang mali para humingi ng apology. Ramdam na ang Super Bowl fever sa San Francisco Bay, kung saan nagtipon ang ilang fans at film supporters para sa football's biggest night. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ng ating US correspondent, Henny Espinosa. Magkaibang mga jerseys, magkalaban ng mga teams, pero nagkakaisa ang mga fans na ito sa kanilang pagmamahal sa football. Isang araw na lang, Super Bowl 60 na, and the San Francisco Bay Area is buzzing with festivities. Many are free and open to the public. Isa na rito ang Super Row weekend ng Santana Row, kung saan may big game tailgate, photo ops at watch parties. Sa shopping mall na ito sa San Jose, California, damang-dama ang Super Bowl fever. Lalo pat malapit lang dito ang Levi's Stadium, kung saan gaganapin ang football's biggest game night. Tampok ang New England Patriots at Seattle Seahawks. Ang 11-year-old Phil-Am na si Leandre De Leon ay gustong maging professional football player balang araw, kung kaya tutok na tutok siya sa National Football League. Even though the Niners are in the playoffs or in the Super Bowl, I'll still go for the Patriots. So you're rooting for why the Patriots? Why the Patriots? We don't like the Seahawks. Ito ang mensahe nila sa Phil-Am kicker ng Seahawks na si Jason Myers. Jason, come play for the 49ers. We'll welcome you here. It's great to see some representation for Filipinos out there, especially in football. Great to get more culture out there and spread it. Ang Phil-Am na si Ethan Thrower kasama ng kanyang mga magulang ay suportado si Myers at ang Seattle Seahawks. I love sports of all, so tomorrow I gotta say Seattle because it's the West Coast team. For sure. Samantala, puno naman ng hiyawan at katuwaan ang free event na ito sa Tacolicious Restaurant sa San Francisco, habang isa-isang rumampa ang mga Bad Bunny lookalike contestants na ito. Ang Puerto Rican music star ang halftime show performing artist sa Super Bowl. Ang panalong ka-lookalike niya, si Abdul na taga-Colombia. Me siento muy bien porque Bad Bunny Benito está representando a todos los latinos y ahora más el domingo que es en el Super Bowl. Samantala, ang kauna-unahang Phil-Am na nanalo ng Miss Universe na si Arbony Gabriel nakisali din sa Super Bowl week festivities. Tinatiyang 70,000 fans ang manonood ng Super Bowl sa Levi's Stadium, kung kaya't mas pinalakas pa ang mga security measures sa loob at sa labas ng stadium gamit ang aerial, ground at water surveillance para masigurado ang kaligtasan ng mga players at mga fans. Ayon sa mga officials, may 1.3 million na katao ang bumisita sa Bay Area para sa Super Bowl week. Super Bowl 60 kicks off at 3:30 p.m. Pacific Time tomorrow, Sunday. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, San Jose, California. Pumanaw na sa edad na 47 si Brad Arnold, ang lead singer ng rock band na Three Doors Down dahil sa stage 4 kidney cancer. The band said Arnold passed away peacefully in his sleep, surrounded by his loved ones. Sumikat ang Three Doors Down sa mga hit songs nila na Kryptonite at When I'm Gone at nakatanggap ng 2 Grammy nominations. Ayon sa kanyang mga kasamahan,
mananatiling buhay ang kanyang musika at pamana. 84 never looked this good. Sa kabila ng kanyang spine surgery noong December, sinalubong ng veteran actor na si Eddie Gutierrez ang kanyang birthday. Isang intimate dinner ang naging celebration, kasama ang buong Gutierrez clan. Sa viral clips, muling nag-shine ang kanyang bansag na Elvis Presley of the Philippines while singing Blue Suede Shoes. Sa kanyang thank you speech, di pinalampas na aktor na i-address ang fake news na pumanaw na raw siya noong nakaraang linggo. Buhay na buhay pa raw siya, kasabay ng pasasalamat sa kanyang asawang si Annabel Rama na tinawag niyang kanyang one and only. At bagats pa, 84 years old, ano, Pierre? Isa sa pinakagwapo noong panahon na yon. At syempre hindi na yan kilala ng mga kabataan ngayon dahil pati yung kamukha niya na si Elvis ay hindi na rin nila siguro. Konting Google na lang para sa mga Gen Z at Gen Alpha kung sino si Eddie Gutierrez, but he's the patriarch of the Gutierrez family sa showbiz. So happy birthday po. Happy birthday po. At yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Pierre Pastor. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.